Pahayag ito mismo ng Pangulong Marcos Jr. Ano ba ang sakit na nararamdaman niya? So, title, meron akong diverticulitis. Marcos Jr. diretsang ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Personal na inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng kanyang biglaang pagdaan sa medical observation matapos niyang sabihin na siya ay may diverticulitis. Sa isang video na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi ng Pangulo na malaki na ang ipinagbago ng kanyang pakiramdam at maayos ng kanyang kaligayan kumpara sa nakaraang oras. What happened was apparently I now have diverticulitis, sabi ni Pangulo. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang naturang kondisyon ay karaniwan, lalo na sa mga taong dumaranas ng matinding stress at sa mga may edad. Hindi yung may edad, may edad na nga, lalakas pa eh. Pwede yung stress siguro. It's a common complaint amongst people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos Jr. na hindi delikado sa buhay ang kanyang kondisyon at wala umanong dapat ikabahala ang publiko. It's not a life-threatening condition, sabi ng Pangulo. Sa parehong panayam, sinabi rin ni Pangulo na malayo na ang kanyang pakiramdam ngayon kumpara sa bago niya maobserbahan ng mga doktor. Sabi ng Pangulo, I'm fine, I'm feeling very different from what I was feeling before that. Naayos na yung problema. Nauna nang kinumpirma ng palasyo sa pamamagitan ni Claire Castro na ang Pangulo ay sumailalim lamang sa medical observation bilang precautionary measure na discharge na at nakabalik na sa ospital. Bilang pagtatapos sa mga kumakalat na chismis, pabirong sinabi ng Pangulo, the rumors of my death are highly exaggerated. So, ano ba yung diverticulitis? Hindi naman niya pinaliwanag kung ano yung diverticulitis. Kailangan mabuti na lang may Google. So, ginoogle ko. Diverticulitis. Ito, inflammation or infection of small pouches or diverticula in the digestive tract, usually the colon, causing sudden lower abdominal pain, often left-sided, fever, nausea, and changes in bowel habits. Example, diarrhea or constipation. It's caused by these pouches developing potentially due to low fiber, high fat diets, and sometimes whole forms releasing bacteria. Treatment involves bowel rest, antibiotics, and diet changes, high fiber later. But severe cases need hospital care or surgery for complications like abscesses or perforation. So, symptoms. Sudden, oftentimes intense pain, sakit. Sudden pain, often intense in the lower left abdomen. Fever and chills. Nausea or vomiting. Bowel changes, constipation or diarrhea, and abdominal tenderness. Okay? So, causes. Ang causes daw, yung sinasabi ng Pangulo, dahil daw sa nagkakaedad, dahil daw sa stress. Ang sinasabi naman dito is hindi. Ang causes is low fiber, high fat, western diet linked to tuberculosis, lifestyle, obesity, smoking, certain medications, and nagka-infection, bacteria leaking from perforated pouches. So, dahil sa lifestyle,
kaya nagkakaroon ng diverculitis kasi nga low fiber. Kaya ito, konting health tips na lang. Sana nga, ganito lang ang kalagayan ng Pangulo. Huwag naman kayong matuwa na something bad mangyayari sa Pangulo na parang alakara bibid na naman yung wish, it may come true. Huwag naman. So, para makaiwas tayo ng ganyang sakit, kumain tayo ng pagkain na high in fibers. Saan makukuha ang fibers? Usually fruits and vegetables. Kaya ako, yan din ang nararamdaman ko kasi masarap kumain ng karne. Yung mga burger, yung mga western diet, masarap. Bakit? Kailang paminsan-minsan lang ako kasi kung mag-indulge ako sa aking sarili na kakain ako ng mga western diet, hirap na hirap akong magbawas kasi kulang ako ng fiber. Kaya everyday I see to it, tatanungin mo, anong gulay natin? Kung wala, tatakbo na lang ako sa labas kahit anong makuha ko dyan. Talbos ng kamote, malunggay, kahit ano dyan. Basta may gulay ako. And then, aliban sa gulay, I see to it na I ate fruits everyday. Dahil sa sinusunod kong ganyang disiplina sa pagkain, sa awa ng Diyos, yung aking bowel movement, maganda. Medyo, yung paglabas ng pagbawas, bowel movement, sinasabi na once a day is normal. Sa akin, kung depende sa fibers nga makain ko, example, makakain ako ng dragon fruit. Yun po, napakadami ang fibers ng dragon fruit, kaya magiging madalas yung pagbawas, madali. Kaya importante talaga ang fiber. So, may sinasabi rin ang pangalan nito, Dinches, iba, Amerites, yung parang hindi daw makatulog-tulog dahil sa stress. I don't know kung ano ba talaga, but salamat naman at nasa magandang kalagayan na ang Pangulo ngayon. Yung hindi tinanggap ng House of Representatives, yung pangatlong impeachment complaint na isinampa laban sa Pangulong Marcos at kasama sa nagreklamo dyan ang dating AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon at dating National Security Advisor panahon ni Tatay Digong. O ito, the refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives
exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear, the constitution is clear, the duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Okay, so nakakalungkot po. Pangatlong impeachment complaint na ito na isinampa o isasampa sana ng grupo ni na former Governor Chavit Singson, former Congressman Mike Defensor, former Congressman Paras, former AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon, and Attorney Ferdinand Topacio. Ang House Secretary General tinanggap yung naunang dalawang impeachment complaint. Yung una ay sinampa ng isang abogado na inaakusahan na abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawa, kaninang umaga lang, isinampa naman ng Makabayan Black. So, tinanggap. Nakakapagtaka, bakit itong pangatlo hindi tinanggap? Wala pa akong nabasang rason. Ano ang dahilan ng House Secretary General bakit hindi niya tinanggap ang complaint? Magbasa lang ako sa mga comments, ano? Eli Portillo, Tropang Baliw at mga luko-luko. Fernandez Joseph, abolish Congress. Raymond Inocencio, pwede po ba yan grounds for disbarment doon sa Secretary General? Manuel Sevilla, they will wait for an impeachment complaint coming from their side that lacks substance. They will accept this more factual impeachment complaint. The factual complaint will then be dismissed as it violates the 1-year ban. The unsubstantiated complaint will proceed and will be dismissed due to lack of evidence. Okay. So, kasi this time, totoo na daw po kasing complaint. Ayan, sabi ni Alan Fornoles. Di tulad ng nauna, pampagulo lang. Natuto na kasi sila sa ginawa nila kay BP Sara, kala nila unli file. Kaya yun, nagka-idea sila para maiwasan mag-file ang totoong complaint. Inunahan na nila para counted na siya sa bilang. So, kung tinanggap yung Makabayan Black, yung pangalawa, anong ibig sabihin nun? Hindi rin yung totoo? Kasi nung nakaraan, yung 19th Congress, ang Makabayan Black, supportive sila sa PBBM administration. Ngayon, parang nagbago kunuhay ang ihip ng hangin at ito, sinampahan ng impeachment ang Pangulo, tinanggap. Bakit itong pangatlo hindi tinanggap? Galing yan sa mga pro-Duterte supporters. Ibig bang sabihin, drama rin itong galing sa Makabayan Black? Ang tanong ko pa dito is, ano ang legal remedy na gagawin nitong Senator ni Topacio? Maalala ko, nung bago mag-eleksyon last year, ang Duterte Party List Group, nagsampa ng impeachment laban sa Pangulo, kailang hindi rin tinanggap ng Secretary General. So, pangalawang instance na ito ng impeachment laban sa Pangulo ay hindi tinatanggap ng Kamara. Anong ibig sabihin? Takot sila sa tunay yung malakas na complaint, yung mga mahina tinatanggap. Nako. Sa nakikita ko lang I hope I am wrong, mag-boomerang ito sa kanila. Ang taong bayan, yung mga nagmamasid lang, yung lalo na yung mga neutral, hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, hindi ka Camping, sila yung mas marami, 39% yung neutral